Kuya Jun, thank you sa pinadala mong bagong laptop. Wika kay Jun ang nakababatang pinsan na si Nika na nasa kabilang linya. Anak si Nika ng tiyahin ni Jun na siyang kumupkup sa kanya noong mamatay ang mga magulang niya noong 7 taong gulang lang siya. Siya ang nagpapaaral kay Mika at sa kambal nitong si Nika na sa kasalukuyan ay nasa huling taon na sa kolehiyo. You're welcome, Mika. Magsabi ka lang sa akin kapag may kailangan ka. Salamat, kuya. Kamusta ka dyan sa Maynila? Pinapatanong ni nanay kung lagi ka raw bang kumakain sa oras. Oo naman. Pakisabi kay tita huwag siya mag-alala dahil kahit busy ako sa trabaho, hindi ko nakakalimutan kumain. Taga-Albay si June at sa naturang probinsya siya lumaki. Subalit nang makatapos siya ng high school ay lumuwas siya ng Maynila upang doon magkolehiyo. Dahil nakakuha siya ng scholarship mula sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila. Nang makatapos ng pag-aaral ay sa Maynila na rin siya nakahanap ng trabaho. Sa kasalukuyan, operations manager si June sa kumpanyang pag-aari nila ng matalik na kaibigan niyang si Hans. Pinapatanong pa ni nanay kung may girlfriend ka na raw ba ngayon, Kuya June? Tanong pa ng pinsan. Wala, Mika. Wala pa rin? Oo, masyado akong busy sa trabaho para makipag-date. Katwiran ni June sa kausap. Talaga ba, Kuya June? O baka naman hindi ka pa nakaka-move on kay Ate Paula? Natigilan siya sa pangalang binanggit ng pinsan. Ano, Kuya June, tama ba ako? Hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Ate Paula? Untag ni Mika nang manatili siyang walang imik. Hindi naman nawala. Mahinang sagot niya sa pinsan bago tumikhim. Sige na, Mika. Kailangan ko ng ibabatang tawag. I'll talk to you soon. Paalam niya sa babae. Isang malungkot na ngiti ang pinakawala ni June nang ibaba ang hawak na cellphone. Sa isang iglap ay bumalik sa kanya ang alaala nila ng dating asawa. Ex-wife ni June si Paula o mas kilala bilang Pauline Madrigal. Kolehiyo siya nang magkakilala sila at naging magnobyo. Sa kabila ng malaking agwat ng estado nila sa buhay, nagustuhan at minahal siya ng babae. Anak mayaman kasi si Paula. Nag-iisang anak ito at tagapagmana ng malaking kumpanyang pag-aari ng mga magulang nito. Tinutulan ng mga magulang ni Paula ang relasyon nilang dalawa. Kaya naman pagkatapos nilang makagraduate ng kolehiyo ay nagtanan sila ng dalaga at nagpakasal. Sa loob ng mga unang buwan, naging masaya ang pagsasama nila ni Paula. Kahit na lumaki sa yaman ng babae ay madali itong naka-adjust sa simpleng buhay. Subalit 3 buwan ang nakalipas pagkatapos nilang ikasal, naaksidente ang babae. Nabangga ito ng isang kotse habang galing sa isang job interview. Nanganib ang buhay nito at kinailangan ng agarang operasyon. Napilitan si June na lumapit sa mga magulang ni Paula at humingi ng tulong sa mga ito. Subalit sinabi ng mga magulang ng asawa na kapalit ng pagtulong ng mga ito ay kailangan niyang hiwalayan ng asawa. Walang nagawa si June kundi sundin ng mga magulang ni Paula. Pagkatapos ng operasyon nito, ay pinirmahan niya ang annulment paper na iniabot sa kanya ng ina nito. At sa huling pagkakataon, nagpakita siya sa asawa upang tapusin ang relasyon nila. 2 linggo pagkatapos niyon, nalaman niyang dinala si Paula ng mga magulang nito sa ibang bansa. 1 taon ang nakalipas, kasabay ng pagdating ng legal na dokumento na katunayan na wala ng bisa ang kasal nila. Nalaman niya mula sa internet na CEO na si Paula ng isa sa mga kumpanyang pag-aari ng pamilya nito sa ibang bansa. Ni isang beses sa mga nagdaang taon, walang nabalitaan si June na umuwi ng Pilipinas ang dating asawa. Napahinto siya sa pagbalik-tanaw sa nakaraan nang istorbuhin ng isang katok. Kasunod niyon ang pagsungaw ng sekretarya sa pinto ng opisina niya. Sir June, may bisita po kayo. Imporma sa kanya ng sekretarya. Sino, Emma? Mrs. Patricia Madrigal daw po, sir. Natigilan si June sa pamilyar na pangalang sinabi ng sekretarya. Wala siyang ibang kilalang ginang na nagngangalang Patricia Madrigal, kundi ang ina ng dating asawa. Sir June, papapasukin ko po ba o sasabihin ko na bumalik na lang sa ibang araw? Untag sa kanya ng sekretarya. Tumikhim siya bago tumango sa babae. Sige, papasukin mo, Emma. Ilang sandali pa, muling bumukas ang pinto ng opisina. Sa likod ng kanyang sekretarya ay tumumbad sa kanya ang pamilyar na mukha ng ina ni Paula. Mrs. Madrigal. Bati ni June sa ginang nang iwan sila ng sekretarya.
Hindi niya itinago ang labis na pagtataka sa tono. Hindi niya alam kung bakit pagkatapos ng 6 na taon, bigla na lang susulpot sa opisina niya ang ginang. "It's good to know that you still remember me, June." Sagot sa kanya ng ginang bago inilibot ang tingin sa kabuuan ng opisina niya. "I heard you're a partner of this company. Malayo na ang narating mo sa nakalipas na 6 na taon." "Anong may paglilingkod ko sa inyo, Mrs. Madrigal?" Sa halip ay formal na tanong niya sa ginang. Kahit na hindi maganda ang naging trato sa kanya ng mga magulang ni Paula, kahit na nagalit siya sa mga ito sa isang punto ng buhay niya, ni minsan ay hindi niya ito pinakitaan ng masama. Bumuntong hininga ang ginang bago binalik ang tingin sa kanya. "Alright, I will get straight to the point, June. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. I'm sorry for what me and my husband did to you and my daughter 6 years ago." Sa pagkakataong yon, hindi na itago ni June ang pagkabigla sa sinabi ng ginang. "Patawarin mo kami kung pinilit ka naming hiwalayan si Paula at kung inalayo namin siya sa'yo. We only thought we did what's best for our daughter that time." Pagpapatuloy ng ginang. Mapait nang umiti si June nang muling bumalik sa kanya ang nakaraan. "Sa loob ng mga nagdaang taon, gusto ko kayong kamuhian sa ginawa niyong paghihiwalay sa amin ni Paula, Mrs. Madrigal. Pero naiintindihan ko rin kung bakit niyo yun ginawa. Noong mga panahong yun, wala akong kakayahang mabigyan si Paula ng magandang buhay. Galit ako sa inyo. Pero alam ko rin na ginawa niyo lang kung anong makabubuti para sa anak niyo." Sinalubong niya ang mga mata nito. "Maraming salamat sa paghingi niyo ng tawad sa akin. Pero alam kong may pagkakamali rin ako. Hindi ko dapat itinanan si Paula at hinayaang sumama sa akin noong mga panahong yun. Hindi ko siya dapat pinakasalan. Kahit na alam kong hindi ko pa siya kayang bigyan ng magandang buhay." Tipid nang umiti sa kanya ang ginang. "Maraming salamat, iho. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kami minahal ni Paula." Tila may pumiga sa puso niya nang banggitin nito ang pangalan ng anak. Gusto niyang tanungin to kung kumusta na ang dating asawa. Subalit natatakot siya na marinig na nakalimutan na siya ng babae. At lalong natatakot siyang malaman na may mahal na itong iba. Sa loob ng 6 na taon ay hindi nawala ang pagmamahal ni June sa dating asawa at umaasa siya na darating ang araw na magkikita silang muli ni Paula. Kapag nangyaring araw na yon, alam niyang gagawin niya ang lahat para balikan siya nito. Yun ang dahilan kung bakit sa loob ng nakalipas na 6 na taon ay isinubsob niya ang sarili sa trabaho. Ngayon ay malayo na rin ang narating niya. Hindi na siya ang dating June na walang maipagmamalaki sa buhay. Subalit alam niyang baliwala ang lahat ng yon kung sa huli malalaman niyang may iba ng mahal ang dating asawa. "Bakit kinausap niyo ako para humingi ng tawad pagkatapos ng 6 na taon?" Sa halip ay tanong ni June sa ginang. "Nandito na sa Pilipinas ang anak ko, June." Sagot ng ginang na muling nagpatigil sa kanya. "She was already back 6 months ago. Siya na namamahala sa kumpanya namin dito sa bansa." Muling sinalubong ng ginang ang tingin niya. "I came here to apologize and ask you a favor, June. Gusto kong balikan mo si Paula." Tila nabingi siya sa sinabi ng ginang. "Gusto niyong balikan ko ang anak niyo?" Hindi makapaniwalang tanong niya sa ginang. 6 years ago, inutusan niyo ako na layuan si Paula. Ngayon gusto niyo balikan ko siya?" Malungkot nang umiti si Mrs. Madrigal. "Pagkatapos naming ilayo sa'yo si Paula, malaking ipinagbago niya. Parang hindi na siyang dati naming anak. Ni minsan sa loob ng 6 na taon, hindi ko siya nakitang umiti. She became cold and ruthless, especially after coming back here in the Philippines. Kaya nandito ako ngayon sa harap mo, dahil napagtanto ko na ikaw lang ang makapagpapabalik ng dating ugali ng anak namin, June. Ikaw lang ang makapagpapabalik sa dating Paula." "Paano kayo nakakasiguro, Mrs. Madrigal? 6 na taon na lumipas. Posibleng wala nang nararamdaman sa akin si Paula." Maliit nang umiti ang ginang. "Kilala ko ang anak ko, June. Malaki man ang galit niya sa'yo, alam kong mahal ka pa rin niya. And looking at you now, nakikita kong mahal mo pa rin ang anak ko. Tutulungan kitang makalapit ulit kay Paula. Handa rin akong bayaran ka para balikan mo ang anak ko. I can offer you 100 million, June. Alam kong iba na ang estado mo sa buhay ngayon, pero makakatulong pa rin ang halagang yun para lalo mong mapalago ang negosyo mo."
Nabigla man ay nakaramdam ng insulto ang lalaki sa alok ng ginang. Hindi ko kailangan ng pera niyo, Mrs. Madrigal. At kung babalikan ko man si Paula, hindi ko kailangan ng tulong niyo. And how are you going to do that? Malaki ang galit sa'yo ng anak ko, June. Hindi niya ikanabigla ang sinabi ng ginang. Inaasahan na niya na galit sa kanya ang dating asawa. Hindi ka makakalapit sa anak ko kaya kailangan mo ng tulong ko. Wika ni Mrs. Madrigal. At paano niyo ako matutulungang mapalapit ulit kay Paula? Ipapasok kita sa kumpanya bilang sekretary niya, iho. Sa huli ay napilitan siyang tumango sa ginang at pumayag sa gusto nitong mangyari. Samantala, isang linggo ang nakalipas, agad na nagdilim ang paningin ni Paula nang nadatnan niya ang bakanteng mesa sa labas ng opisina niya. Pagpasok niya sa loob ng opisina ay agad niyang inangat ang telepono para tawagan ng HR department. Good morning, Mrs. Paula. Bungad sa kanya ng kausap sa kabilang linya. I don't see what's so good in the morning when I'm already in my office and my new secretary is still nowhere to be found. 2 linggo ang nakalipas, bago lumipad si Paula para sa isang business trip sa Singapore, tinanggal niya ang dating sekretary sa trabaho dahil sa incompetence nito. Mahigpit na ibinili niya sa HR na pagbalik niya sa opisina, dapat ay meron ng bagong sekretarya na naghihintay sa kanya. Mula sa kabilang linya ay rinig niya ang paglunok ng kausap. Sorry ma'am, meron na po kayong bagong sekretary. Oh, where the hell is she? Wala naman ako nakitang tao sa labas ng office ko. Sigurado po na on the way na yon. Hindi ba sinabi ko na ayaw ko sa lahat yung late? Ma'am, maaga pa naman po. 8:30 pa lang, hindi pa start ng working hours. I specifically mentioned that I want my secretary to come to the office earlier than me. Noted, ma'am. Don't worry. Sasabihin ko po ulit yung bagong sekretary niyo mamaya. Sagot nito. Ibinaba ni Paula ang tawag at hinilot ang sentido. Wala pa siyang 1 oras sa opisina ay sumasakit na ang ulo niya. Kulang kalahating oras ang lumipas. Abala siya sa pagpirma ng mga dokumento sa mesa niya nang makarinig siya ng katok. Kasunod ay pagbukas ng pinto ng opisina. Good morning, Miss Madrigal. Nabitiwan niya ang hawak na ballpen nang marinig ang isang pamilyar na boses ng lalaki. Unti-unti siyang nag-angat ng tingin. Ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang tumambad sa kanya ang mukha ng dating asawang si June. Ilang segundo siyang natulala bago napagtanto na hindi siya dinadaya ng paningin. Si June nga ang lalaking nakatayo sa harap niya. Pagkatapos ng 6 na taon, hindi siya makapaniwalang muli ay nakaharap niya ang lalaki. Subalit kasabay ng pagbalik ng kirot sa puso ni Paula ay umahon ang matinding galit na meron siya para sa dating asawa. Anong ginagawa mo dito, June? Sikmat niya sa lalaki. Ako ang bagong sekretarya mo, Paula. I mean, Miss Madrigal. Pinasadahan niya ng tingin ang lalaki bago pinanliitan ng mga mata. Nagpapatawa ka ba? Paano ka magiging sekretary ko? I applied for the job, Miss Madrigal. Natanggap ako, and now I'm your secretary. Then you're fired. You can't do that, Miss Madrigal. Nag-angat siya ng kilay. At bakit hindi? Ako ang acting CEO ng kumpanyang to kaya gagawin ko kung anong gusto ko. And I want you fired now, Mr. Santos. That's against the labor code. Hindi mo ako basta-basta pwedeng tanggalin sa trabaho dahil ang gusto mo. Well, you're late. Sapat na yon para sibakin kita sa trabaho. Sumulyap ito sa suot na relo bago nag-angat ng tingin sa kanya. As per company rules, I'm not late, Miss Madrigal. It's still 8:59 in the morning. The heck is this man doing? Ang kapal ng mukha niya magpakita sa akin at pumasok sa kumpanya ko pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Wika niya sa isip. Sa isang iglap ay bumalik kay Paula ang nakaraan nila ng lalaki. Si June ang nag-iisa at tanging lalaking minahal niya. Dahil magkaibang estado nila sa buhay, ay tumutol ang mga magulang niya sa relasyon nila ng binata. Sa kabila niyon, ipinaglaban niya si June. Pinili niyang umalis sa poder ng mga magulang at sumama sa lalaki. Masaya siya sa piling ng dating mister kahit na simple lang ang buhay nila. Pero isang aksidente ang tumapos sa pagsasama nila. Nakaligtas siyang mula sa aksidente. Subalit paggising niya ay bumungad sa kanyang umiiyak na asawa. Humingi ito ng tawa dahil ayon dito
ay isusoli na siya nito sa mga magulang niya. Ayon dito ay hindi na nito kayang panindigan ng pagmamahal sa kanya. Walang nagawa nun si Paula kundi tanggapin ang lahat ng mga sinabi ni June. Sa loob ng nakalipas na mga taon, napuno ng galit ang puso niya. Galit siya sa mga magulang dahil alam niyang ang mga ito ang nag-utos kay June na iwan siya. Bukod sa mga magulang, nagalit din siya kay June dahil sa pagpayag nito sa kagustuhan ng mga magulang niya at dahil sa ginawa nitong pagbitiw sa mga ipinangako nila sa isa't isa. Ngayong kaharap ni Paula ang dating asawa, muling bumalik ang lahat ng galit na naipon sa dibdib niya. Nananadya ka ba, June? Anong rason mo't nag-apply ka bilang sekretary ko? Sikmat niya sa kaharap. Tumikhim ang lalaki. This is nothing personal, Miss Madrigal. Kailangan ko lang ng trabaho. Ako nagpapaaral sa mga pinsan ko. Hindi ko naman alam na ikaw pa lang magiging boss ko. Natigilan siya sa sinabi nito. Kilala niya ang dalawang pinsang binanggit ni June. Ulilang lubos ang lalaki at lumaki ito sa poder ng tiyahin kasama ang dalawang nakababatang pinsan. Bakit ayaw mo kang maging sekretary mo, Paula? Huwag mo sabihin dahil hanggang ngayon, mahal na mahal mo pa rin ako. Tanong pa nito bago pa man siya makasagot. Isang sarkastikong tawang itinugon niya. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan, June. It's been 6 long years. So of course I'm already over you. Ngumiti ito at tila naghahamong nag-angat ng kilay. Then kung talagang baliwala na sa'yo ang nakaraan, wala na rin kaso sa'yo kung magtrabaho ako bilang sekretary mo. Trying to get rid of me means you're still affected by your past, Paula. Huwag mo akong tawagin, Paula. Call me Miss Madrigal. Matalim na pagtatama niya sa lalaki. And fine, I won't get you fired. You can start working as my secretary. Lumawak ang ngiti nito. Looking forward to working with you, Miss Madrigal. Pagsisisihan mo na pumasok ka bilang sekretary ko. Sagot niya sa isip. You're dismissed. Sa halip ay wika niya. Miss Madrigal, wala kang utos sa akin. Nagtaas siya ng kilay. I want coffee. Dalhan mo ako ng kape. Gagawa po ako agad, Miss Madrigal. Ayaw ka ng kape dito sa opisina at lalong ayaw ka ng gawa mo. Ibili mo ako sa labas. Kinuha niya ang wallet at inabot dito ang credit card. I want a grande of cafe americano with 2 shots of espresso and skim milk. Noted, Miss Madrigal. Kailangan makabalik ka dito in 15 minutes. Ayaw ka nasasayang ng oras. Don't worry, Miss Madrigal. Sumaludo ang lalaki bago tumalikod sa kanya. Nang makalabas si June at mawala sa paningin niya, ay nanghihinang napahawak si Paula sa dibdib. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay makakaharap niyang muli ang dating asawa. Sa loob ng 6 na taon ay malaki ang pinagbago nito. Hindi man niya gustong aminin, subalit lalo pa itong gumwapo kaysa noon. Stop praising him, Paula. Saway niya sa isip. Pinilit ni Paula na bumalik sa trabaho. Ilang minuto ang lumipas. Muling bumukas ang pinto ng opisina niya. Pumasok si June dala ang binili nitong kape. Nakangiting inilahad yon ng binata sa kanya. Here is your coffee, Miss Madrigal. Anito at sumulyap sa suot na relo. 9:14 pa lang, maaga pa ako ng 1 minuto. Sigurado kang tamang in-order mo? Nakaangat ang kilay na tanong niya. Tama yan, Americano with 2 shots of espresso and skim milk. Ibinili na rin kita ng sandwich in case na hindi ko pa nag-almusal. Bumaba ang tingin niya sa ham and cheese sandwich na nasa mesa niya. Tila may pumiga sa puso ni Paula. Subalit na natiling blanko ang ekspresyon ng mukha niya nang ibalik ang tingin kay June. Ayaw ko ng sandwich na yan. Hindi ba paborito mo to? Kunot ang noong tanong niya. That was before. Nagbago ng taste ko ngayon. Hindi na ako kumakain yan. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Sa susunod, kung ano lang ang sinabi ko, yun lang ang bilhin mo. Ayoko nasasayang ang pera ko. Don't worry, Miss Madrigal. Ako naman ang bumili niyan. Pati rin yung kape. Hindi ko ginamit tong card mo. Anito at inilapag sa mesa niya ang credit card. Bakit hindi mo ginamit? Humiti ang lalaki. Cash lang daw ang tinatanggap nila sa coffee shop eh. Kinuha niya ang wallet sa bag. Subalit natigilan siya na makitang 100 pesos lang ang cash na laman niyon. Hindi mo ko kailangang bayaran. Wika ni June.
Ayoko magkautang sa'yo o sa kahit na sinong empleyado ko. I-consider mo na lang na treat ko to sa'yo dahil pinayagan mo ako magtrabaho bilang sekretary mo. Akma siyang sasagot nang muli ay unahan siyang magsalita ni June. Sige na, lalabas na ako, Miss Madrigal. Inumin mo yung kape mo bago pa lumamig. Tawagin mo na lang ako ulit kapag may utos ka. Fine, you're dismissed. Sa huli ay tanging nasagot niya bago pinagdikit ang mga labi. Isang marahas na hininga ang pinakawalan niya nang muli ay maiwang mag-isa sa opisina. Kinuha niya ang kape at ininom yun. Natigilan siya nang makitang may nakasulat sa cup niyon. For Miss CEO, work well and don't forget to smile. Pagbasa ni Paula gamit ang isip. Sigurado siyang si June ang nagsulat niyon dahil sigurado siyang sulat kamay yun nito. Tila may kumurot sa puso niya subalit binaliwala niya yun. Pinilit niyang mag-concentrate sa trabaho. Hindi niya alam kung ilang oras ang nakalipas bago tumunog ang intercom. Miss Madrigal. Bungad sa kanya ni June sa kabilang linya. Yes, what do you need? Masungit na tanong niya dito pabalik. It's almost 12. Gusto lang kitang i-remind na lunchtime na. Sumulyap siya sa suot na relo at napagtantong tama si June. Sanay na kasi siyang hindi kumakain kapag nagkatrabaho, kaya hindi siya nakaramdam ng gutom. You don't have to remind me about lunchtime. Alam ko kung anong oras na. Kakain ako kung anong oras ko gustong kumain. Sagot niya sa kausap. Masamang magpalipas ng gutom. Kung busy ka sa trabaho, ako na lang ang bibili ng lunch mo, Miss Madrigal. Ano bang gusto mong kainin? Gusto niyang singhalan ng lalaki, subalit bigla ay may ideyang pumasok sa isip niya. Gusto ko ng hakaw at Chinese chicken sa Binondo. Doon mo ako ibili ng lunch. Binondo? Baka matagalan ako kapag doon pa ako bumili. Meron yatang malapit na Chinese restaurant dito sa opisina. Ang sabi ko, sa Binondo mo ako ibili, di ba? Gusto ko yung Chinese chicken at hakaw doon. Akala ko nagbago na ang taste mo. Mahilig ka pa rin naman pala sa Chinese fried chicken at dumpling. Natigilan siya sa sinabi nito. Ano? Susundin mo ba ako o tatanggalin na kita sa trabaho? Huwag ka mag-alala. Susundin kita, Miss Madrigal. Pero nag-aalala lang ako na baka matagalan ako kapag sa Binondo pa ako bumili. Baka gutom ka na, wala pa ako. Nasa Quezon City ang opisina nila at alam ni Paula na malaki ang posibilidad na matagalan ito sa daan lalo na kapag inabutan ng traffic. Hindi pa naman ako gutom. Just make sure na makakabalik ka sa loob ng 1 oras. Don't worry. Susubukan ko makabalik agad, Miss Madrigal. Pero kapag nagutom ka na at wala pa ako, kainin mo muna yung sandwich na binili ko kanina. Masarap naman yun, promise. Got my credit card here. Sa halip ay sagot niya. Narinig niyang mahinang tawa nito. Hindi na, Miss Madrigal. Lalong hindi tumatanggap ng credit card dun sa paborito mong kainan sa Binondo. Ako nang bahala. Sabi mo ayaw mong nagkakautang. So bayaran mo na lang ako kapag may cash ka na. Sige na, ibababa ko na to. Aalis na ako. Bago pa siya makasagot ay nawala na ito sa kabilang linya. Muli, sinubukan niyang bumalik sa trabaho. Subalit sa pagkakataong yun ay bigo na siya. Maya't maya ang sulyap niya sa relo. Ilang sandali pa ay natanaw niya mula sa glass wall ng bintana ang biglang pagbuhos ng ulan. Siguro naman may payong na dala ang lalaking yun. At ano naman kung mabasa siya ng ulan? Hindi naman siya matutunaw. Wika ni Paula sa sarili habang nakatingin sa bintana. Sa halip na piliting bumalik sa trabaho, ay namalaya niyang napadpad siya sa Facebook application ng kanyang cellphone. Mula sa search tab niya roon ay itinipa niya ang pangalan ni June. Subalit pribado ang social media nito kaya wala siyang makita maliban sa profile picture nito kung saan kasama nito ang 2 pinsan at yahin. Mabilis na ibinaba ni Paula ang hawak na cellphone nang makarinig ng katok. Bumukas ang pinto ng opisina. Napakurap siya nang tumambad sa kanya si June. Magulo ang buhok nito at bahagyang basa ang suot na polo. Nandito ka na. Wala sa sariling wika niya. Ngumiti ang lalaki. Yes, saktong 1 oras lang ako sa labas, Miss Madrigal. Bakit ang bilis mo? Kunot noong tanong niya. Maging siya'y hindi inaasahan na makakabalik ito ng ganoon kabilis. Nagangkas ako, Miss Madrigal. Angkas? Ano yun? Umangkas ka sa motorcycle? Naaaliw ng umiti ito. Oo nga pala.
Hindi pa yun uso 6 years ago nung umalis ka ng Pilipinas. Motor ride hailing up yung angkas, Miss Madrigal. Parang Grab at Uber pero motor. Yun ang sinakyan ko kaya nakabalik agad ako. Mabuti din na may kapotin dala yung rider kaya hindi ako masyadong nabasa kahit umuulan. Kaya ba magulo ang buhok mo? Pinasadahan nito ng mga daliri ang buhok. Oo, hindi ko na naayos bago ako umakyat. Napalunok si Paula habang nakatingin sa ginawang pag-aayos ng lalaki sa buhok. Natauhan lang siya nang lumapit sa kanya si June at inilapag sa malawak na desk niya ang hawak nitong plastic bag. Ito yung pinabili mo. Kompleto yan. Lahat yan. Doon ko binili sa paboritong restaurant mo sa Binondo. Sinamahan ko na rin ang lumpiang sariwa. Naalala ko kasi na gusto mo rin yun eh. Dinoble ko na rin yung order para may sobra. Sige na, lumabas ka na. Putol niya sa lalaki. Hindi mo po muna ipapahanda sa akin tong pagkain mo? May kasama namang kubyertos yan pero pwede kitang ikuha ng plato sa pantry para mas komportable kang kumain. Hindi na. I can manage from here, June. Lumabas ka na. Ngumiti lang si June sa kabila ng pagtataboy niya rito. Sige, Miss Madrigal. Kumain ka mabuti ah. Tawagin mo na lang ako ulit kapag may kailangan ka. Anito bago tumalikod para lumabas. Tahimik na pinagmasdan ni Paula ang pagkain sa harap. Hindi niya maitanggi ang tila pumiga sa puso niya nang mapagtanto na naaalala pa ni June ang mga bagay tungkol sa kanya. Stop overthinking things, Paula. Matalas lang ang memorya niya kaya naaalala niya ang bagay na yun tungkol sa'yo. Walang ibang kahulugan yun. Paalala niya sa sarili. Mabait siyang ngumiti sa sarili nang muling bumalik sa kanya ang huling pag-uusap nila ni June 6 na taon ang nakakaraan. Ilang sandali pa ay binuksan niya ang plastic bag. Tulad ng sinabi ni June, doble ang in-order nito. Habang kumakain ay sumagi sa isip niya kung kumain na ba ang binata. Bigla ay napalunok siya at napahinto sa pagsubo. Samantala, pagkatapos lumabas ni June mula sa opisina ng dating asawa, ay dumiretso siya sa mesa niya. June, nandito ka na pala. Bumaling siya sa babaeng lumapit sa mesa niya. Si Faye yun, ang sekretary ng VP for Operations ng kumpanya. Nang pumasok siya sa kumpanya ng mga Madrigal, si Faye ang inatasang mag-orient sa kanya ng mga dapat gawin bilang executive secretary ng CEO. Kanina pa ako pabalik-balik dito kasi may pinapabigay si Sir Arnold kay Ma'am CEO, kaso wala ka. Anang babae sa kanya. May inutos sa akin si Miss Madrigal kaya wala ako kanina. Sana dumiretso ka na lang sa kanya. Nalukot ang mukha nito. Ay nako, ayoko nga. Ayokong masira ang araw ko dahil sa kanya, no? So kamusta yung first day mo sa demonita ng Madrigal Corporation? Kumunot ang noon niya sa sinabi ng babae. Okay namang boss si Miss Madrigal, Faye. Mahinang natawa ang kausap. Okay, sigurado ka dyan, June? Napanguso siya dahil naiintindihan niya ang babae. Para sa normal na empleyado, nakakatakot na boss si Paula. Pero para kay June, baliwala ang pagsusungit sa kanya ng dating asawa. Dahil tinanggap niya ang alok ng ina ni Paula na magtrabaho bilang sekretarya ng babae, pansamantalay iniwan niya ang trabaho niya sa kumpanya nila ni Hans. Wala naman siyang naging problema sa kaibigan, at sa katunayan ay suportado nito ang plano niya. Kilala rin kasi ni Hans si Paula, at saksi ito sa naging relasyon nila ng dating asawa, maging sa pinagdaanan niya para makamove on noon sa paghihiwalay nila. Hindi nga rin niya alam kung nakamove on na ba talaga siya o nasanay na lang siya na tiisin ang sakit ng paghihiwalay nila na hindi naman niya ginusto. Sus! Crush mo siguro yung si Miss Madrigal kaya okay lang sa'yo kahit ubod na sama ng ugali. Wika sa kanya ni Faye. Bahagyang natawa si June sa sinabi ng babae. Kung alam lang nito na hindi lang crush ang nararamdaman niya para kay Paula. Teka, ano ba yung inutos sa'yo ni Ma'am CEO at bakit ganyan ang ayos mo? Tanong ni Faye pagkatapos siyang pasadahan ng tingin. Inutusan niya akong bumili ng lunch niya sa Binondo. Ha? Binondo? Ang layo naman. Pero teka, kumakain pala siya ng pagkain sa Binondo? Hindi naman maarte sa pagkain si Paula. Ngaling-ngaling isagot niya sa babae. Oo, kaya natagalan ako sa labas. Sa halip ay wika niya kay Faye. Teka, nakapag-lunch ka na ba sa lagay na yan? Hindi pa pero ayos lang. Kumain naman ako ng sandwich kanina. Masama yan, June. Teka, may pagkain pa ako sa mesa ko. Sa'yo na lang para may makakain ka.
Baka mamaya mag-overtime na naman yang si Ma'am CEO. Naku, gabi ka na rin makakauwi. Bago pa makasagot si June ay bumukas ang pinto ng opisina ni Paula. Mula roon ay lumitaw ang babae. Agad na napansin niya ang pagsasalubong ng kilay nito habang nakatingin sa kanila ni Faye. Miss Madrigal, bati ng kasama niya sa CEO ng kumpanya at dating asawa. What are you doing here? Nakaangat ang kilay na tanong nito sa babae. Ano po ma'am, may pinabibigay na document sa inyo si Sir Arnold. Inabot ko kay June. Bumaling sa kanya si Paula. Where is it, the document? Here, Miss Madrigal. Ani June at inabot yun sa babae. Pinasadahan lang yun ang tingin ni Paula bago ito muling bumaling kay Faye. I already have the document. Now you can go, miss. I don't tolerate gossiping during working hours. The next time I'll see you chatting with my secretary, I'll fire you. Wala akong pakialam kung kaninong secretary ka pa. You hear me? Sorry po ma'am, hindi na mauulit. Babalik na po ako sa mesa ko. Bahagyang nakayukong sagot ni Faye bago ito nagmamadaling umalis. Bumaling naman si June kay Paula. Hindi naman kami nagdadaldalo ni Faye, Miss Madrigal. May tinanong lang yung tao. Wika ni June kay Paula nang bumaling siya sa babae. Bahagyang napanguso siya. Now I understand kung bakit tinatawag kang demonyita ng empleyado mo. Kumurap ito bago sarkastikong natawa. Wala akong pakialam kung ano pang itawag nila sa akin. If they can't handle me, then they're free to leave this company. That includes you. Ngumiti siya. Sorry pero hindi ako aalis sa trabaho ko. Kahit na oras-oras mo pa akong sungitan, Miss Madrigal. Alam niyang sa likod ng masamang ugaling pinapakita nito sa kanya at sa ibang tao, ay nagtatago ang tunay na ugali ng babaeng minahal at hanggang ngayon ay mahal pa rin niya. Ngayong nakalapit na si June sa dating asawa, hindi siya aalis hanggat hindi ito bumabalik sa dati. Hanggat hindi niya muling makukuha ang puso nito. Hanggat hindi bumabalik ang dati nitong mga ngiti. Ako may kasalanan kung bakit ka nagkaganyan. Kaya ako ang gagawa ng paraan para bumalik ka sa dati. Wika ng lalaki sa isip. Anyway, may kailangan ka ba, Miss Madrigal? Nakangiting tanong niya sa babae. Wala. Masungit na sagot nito. Bakit ka lumabas? Ibinaba niya ang tingin sa plastic bag na hawak nito. May problema ba sa binili kong pagkain? Kunot ang noong tumikim-to. Wala, pero sobra yung binili mo. Ayoko nagsasayang ng pagkain kaya sa'yo na lang yan. Inilapag nito sa mesa niya ang plastic bag. Talaga, Miss Madrigal? Salamat, hindi pa nga ako nakakapag-lunch eh. Then go, eat now. Ano pang hinihintay mo? Pwede akong kumain kahit tapos na ang lunch break? Fine, basta siguraduhin mong mauubos mo yan. Like I said, ayokong nasasayang ang pera ko. Ako naman ang nagbayad nito, ma'am. Babayaran kita. Ngumiti siya. Don't worry, Miss Madrigal, mauubos ko to. Pareho nating favorite to eh. Salamat ulit. Tumikhim ang babae bago tumalikod pabalik sa opisina. Naiwan si June na may ngiti sa mga labi. Sa ginawang yun ni Paula, napatunayan niya na may pakialam at nag-aalala pa rin sa kanya ang dating asawa. Ayon sa ina ni Paula, sa loob ng 6 na taon ay walang lalaki na pumasok sa buhay ng dating asawa. 3 taon silang naging magnobyo ni Paula bago sila nagpakasal, kaya kabisado niya ang pagkatao ng dating asawa. Ngayon ay naniniwala na siya kay Mrs. Madrigal na may nararamdaman pa nga sa kanya ang dating asawa. Pagkatapos niyang maubos ang pagkaing ibinigay ni Paula, naging abala siya sa trabaho. Pagdating ng 5:00 ng hapon, tinawagan niya si Paula gamit ang intercom. Anong kailangan mo? Masungit na bungad nito sa kanya mula sa kabilang linya. 5:00 na ng hapon, Miss Madrigal. Hindi ka pa ba uuwi? Hindi pa. Ikaw, bakit nagmamadali ka yatang umuwi? May pamilya bang naghihintay sa'yo? Napanguso siya sa tanong na yon ng babae. Hindi ako nagmamadaling umuwi, Miss Madrigal. Kaya kitang samahan dito sa opisina kahit hanggang anong oras mo gusto. Nagtatanong lang ako dahil baka hindi mo namalayan ng oras. Hindi maganda ang sobrang pagtatrabaho. At doon naman sa tanong mo, wala pa akong pamilya at lalong walang girlfriend. Fine, mauna ka nang umuwi. Sagot nito pagkatapos ng sandaling katahimikan. Ikaw? Mamaya pa ako. I'll stay until 7. Kung ganun, hihintayin na kita. 7:00 na rin ako uuwi.
Bahala ka. Tanging sagot nito bago ibinaba ang tawag. Tulad ng sinabi ni June na natili siya sa opisina. Nag-aayos siya ng gamit sa mesa nang madaanan siya ng kapwa-sekretary na si Faye. Faye, pasensya na dun sa sinabi ni Miss Madrigal. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko nun magagawang alisin sa trabaho. Ngumiti ang babae. Okay lang yun, June. Sanay na kami lahat sa kanya. Di rin naman papayag basta si Sir Arnold na matanggal ako sa trabaho kapag nagkataon. Pero hindi pa ba siya umuuwi? Hindi pa, alas 7 pa raw. Grabe talaga yung si Ma'am CEO. Good luck sa'yo, June. Hindi ka talaga pa uuwiin yan hanggat hindi siya umuuwi. Sana hindi ka pa nagsisisi na siya ang boss mo. Actually, pinapauwi na niya ako kanina. Ako lang ang nagdesisyon na hindi pa umuwi. Salungat niya sa babae. Talaga? Ang dedicated mo naman, June. Paano, mauna na ako Baka abutan na naman tayo ni Badam dito at sungitan na naman ako. Isang ngiti ang isinagot niya sa babae bago ito nagpaalam. Isang oras ang lumipas. Pagdating ng alas 7 ng gabi, ay nagpasya siyang tawagan muli ang dating asawa. Subalit bago pa niya maiangat ang intercom ay bumukas na ang pinto ng opisina nito at iniluwa si Paula. Bakit nandito ka pa? Kunot ang noo at tila na biglang tanong nito sa kanya. Ngumisi siya. I told you, hihintayin kita, Miss Madrigal. Akala ko nakalimutan mo na naman yung oras. Tatawag sana ako nang lumabas ka na. Make sure to clean everything before you leave. Sa halip ay tanging sagot nito. Kanina pa ako tapos sa mga pinagawa mo at nakapagligpit na rin ako. Hinintay lang talaga kita. Tumayo siya at kinuha niya ang bag. Nagmadali siyang sundan ang babae dahil tuloy-tuloy ang lakad nito patungo sa elevator. Mabuti na lang, bago pa sumara ang elevator ay nakapasok si June. Nakatayo si Paula sa bahagi ng elevator kung saan naroon ang floor buttons kaya lumapit si June doon. Bakit lumalapit ka sa akin? Salubong ang kilay na tanong ng dating asawa sa kanya. Bahagyang nakangusong nagangat siya ng kilay. Sa elevator button ako lumapit, Miss Madrigal, hindi sa'yo. Hindi naman kita pwedeng utusan na pinutin yung button ng elevator para sa akin, di ba? Hindi nakaligtas kay June ang bahagyang pamumula ng mukha ni Paula. Lihim naman siyang napangiti. Hindi ka pa rin nagbabago, mahal. Ang bilis mo pa rin mamula kapag napapahiya ka. Naaaliw na wika niya sa isip. Sa halip na isatinig yun, ay pinindot niya ang button ng ground floor. Naramdaman niya ang pag-atras ng dating asawa. Wala kang sasakyan? Tanong nito nang marahil ay mapansin na ground floor ang palapag na pinindot niya. Bumaling siya rito. Wala, Miss Madrigal. Merong sariling sasakyan si June, subalit hindi niya yun ginagamit. Hindi pa pwedeng malaman ni Paula ang estado niya sa buhay dahil magtataka ito kung bakit siya pumasok bilang sekretary nito. Saka na niya sasabihin ang lahat kay Paula kapag nakuha na niyang muli ang loob ng dating asawa. Bakit, Miss Madrigal? Isasabay mo ba ako sa kotse mo? Nakaangat ang kilay na tanong ni June. Kinunutan siya ng noon ng babae. Ha? At bakit naman kita isasabay sa akin? You're just my employee, Mr. Santos. Nagbibiro lang naman ako, Miss Madrigal. Huwag ka masyadong high blood. Sige ka, baka magka-wrinkles ka agad yan. Napaawa ang mga labi nito. Subalit bago ito makasagot ay bumukas na ang pinto ng elevator. Ngumiti siya sa babae. Ingat ka pa uwi, Miss Madrigal. See you tomorrow. Wika niya bago lumabas ng elevator. Samantala, naiwang tulala si Paula sa loob ng elevator. Pagdating sa parking lot ay saka pa lang siya natauhan. Mabilis na nilapitan niya ang sasakyan at bumiyahe pa uwi sa kanyang condo unit. Sa halip na kumain ay dumiretso siya sa kwarto para magpahinga. Pakiwari niya ay napagod siya ng husto ng araw na yon. Ni sa hinagap ay hindi niya maiisip na magiging sekretary niya ang dating asawa. Gusto niyang magsisi na hinayaan niya itong magtrabaho sa kanya. Subalit ayaw naman niyang isipin nito na hanggang ngayon ay apektado pa rin siya sa nakaraan nila. Nang gabing yon, sa kabila ng pagod ay madaling araw na nakatulog si Paula. Masama tuloy ang pakiramdam niya nang magising sa umaga. Pero pinilit niyang bumangon at nag-ayos para sa pagpasok sa trabaho. Pagdating niya sa opisina, ay natigilan siya nang maabutan niya si June sa mesa nito. Sumulyap siya sa suot na relo. Alas 8 pa lang ng umaga. Good morning, Miss Madrigal. Nakangiting bati nito sa kanya.
Gusto niyang alisin ang ngiti sa mukha ng lalaki. Sa halip ay nagangat na lang siya ng kilay. I want my coffee. Yung katulad ng kahapon, Miss Madrigal? Yes, make it 3 shots of espresso. Sigurado kang 3 shots of espresso? Ang tapang nun, baka magpalpitate ka. Yun ang gusto ko kaya sundin mo na lang. Sa halip ay sagot niya bago dumiretso ng pasok sa opisina. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si June dala ang kape. Ito na ang kape mo, Miss Madrigal. Americano with 3 shots of espresso. Sigurado kang matapang to? I have a board meeting at 10. Ayaw kong antukin ako sa meeting mamaya. Nakaangat ang kilay na tanong niya sa lalaki. Baka mas matapang pa yun kay Andres Bonifacio, Miss Madrigal. Pero bakit kailangan mo ng ganyang katapong na kape? Inaanto ka ba? Pinagmasdan nito ang mukha niya. Mukha kang puyat. Hindi ka ba nakatulog? Stop asking me things and mind your own business, June. Pwede ka nang lumabas. Sa halip ay pagdidismiss niya rito. Alright. Basta tumawag ka kapag may kailangan ka. Anito bago lumabas ng opisina niya. Bahagya namang bumuti ang pakiramdam ni Paula sa ininom na kape. 15 minuto bago mag-10, tumunog ang intercom. Miss Madrigal, paalala ko lang yung board meeting at 10. 15 minutes na lang. Ani June sa kabilang linya. I know. Paglabas ni Paula ay naabutan niyang nakatayo na ang lalaki. Ready ka na, Miss Madrigal? Nakangiting tanong nito. Gusto man niyang magpasamahin si June sa meeting, alam niyang kailangan niya ito roon. Isang tipid na tango ang isinagot niya sa lalaki. Pagdating sa boardroom ay kumpleto na ang mga executives ng kumpanya kaya agad na nagsimula ang meeting. Sa kalagitnaan niyon ay muling sumakit ang ulo ni Paula. Miss Madrigal. Natigilan si Paula nang marinig ang mahinang boses ni June. Mula sa likod ay lumapit ito sa tabi niya. Okay ka lang? Hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. May iba ka bang gustong kainin? Ibibili kita sa labas. Hindi ka pwedeng lumabas. Pwede ko namang iwan yung recorder ko para ma-record tong meeting. Napalunok siya nang makita ang pag-aalala sa mukha nito. Okay lang ako. Just stay here and record everything. Inalis niya ang tingin sa lalaki at pinilit na mag-focus sa nagaganap na meeting. Sa kabila niyon ay napansin niya ang pagsulyap sa kanya ni June na nanatili sa gilid niya. Isang oras ang nakalipas, palabas na si Paula ng boardroom nang lapitan siya ni Miss Samson. Halos kasing edad niya ang babae at isa sa mga shareholders ng kumpanya. Miss Madrigal, is this your new secretary? Tanong ng babae sa kanya habang nakatingin sa katabi niyang si June. Kumunot ang noon niya nang mapansin kung paano nito tingnan ng dating asawa. Yes, Miss Samson. Is there a problem? Nothing. I was just surprised that he's a guy. Sagot nito bago bumaling kay June. Naglahad ito ng kamay. Hi, I'm Margaret Samson, one of the shareholders of the company. Hindi napigilan ni Paula ang pagtalim ng tingin nang tanggapin ni June ang kamay ng babae. Nice to meet you, Miss Samson. Kapag tinanggal ka ni Madam CEO sa trabaho, look for me, okay? Kailangan ko rin ng sekretary ngayon eh. Napakorap si Paula. Gusto niyang singhalan ng kaharap na babae, subalit sa huli ay pilit siyang umiti. I'm sorry, Miss Samson. Just look for another secretary. I will not fire the secretary of mine anytime soon. Bumaling siya kay June pagkatapos. Come on, follow me to my office. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa opisina. Hindi niya maintindihan ang pagingit-ngit na nararamdaman. Pagdating sa tapat ng mesa ni June ay bumaling siya sa lalaki. Kapag kinausap ka ulit ni Miss Samson, sabihin mo sa akin, maliwanag? Ngumiti sa kanya ang lalaki. Don't worry, loyal ako sa'yo, Miss Madrigal. Napakorap siya. Excuse me? Lalong lumawak ang ngiti ni June. Sabi ko, loyal ako sa'yo. Hindi ako magpapapirata sa ibang executives dito. Ikaw lang ang boss ko. Hindi niya napigilan ang biglang pag-iinit ng mga pisngi sa sinabi nito. Tumikhim siya at nagtaas ng kilay. Dapat lang. Malapit na ang lunch break. Anong gusto mong lunch this time? Beyond the food ba ulit? Tanong nito. Hindi pa ako nagugutom. Masamang magpalipas ng gutom. Hindi mo namang ginalaw yung snack sa meeting. Just buy me anything from the cafeteria downstairs. Ayaw mo ng beyond the food?
Just do whatever I say, June. Sige, Miss Madrigal, ako nang bahala sa lunch mo. Nakangiting sagot nito. Dumiretso si Paolo sa opisina niya. Nagbabasa siya ng mga papeles nang pumasok si June, dala ang isang malaking paper bag. What's that? Tanong niya sa lalaki. Lunch mo, Miss Madrigal. Roasted chicken at buttered rice tapos Caesar salad. Paborito mo rin to, di ba? Nakaramdam siya ng gutom nang ilapag nito ang dala sa mesa niya. Iwan mo na lang dyan, then you can go. Kapag may kailangan ka, tawag ka lang, Miss Madrigal. Nakangiting sagot nito bago tumalikod. Bago lumabas ang lalaki ng opisina niya ay tinawag niya ito. Humarap sa kanya si June. Ano yun, Miss Madrigal? I'll be busy for the rest of the day. May report ako na kailangan tapusin kaya wag mo akong iistorbohin. Noted, Miss Madrigal. Anyway, salamat sa lunch. Bago pa niya mapigilin ang sarili ay nasabi na niya. Napakurap si June sa pagkabigla bago muling ngumiti. You're welcome, Miss Madrigal. Kumain ka ng mabuti, okay? Pinigilan niyang mag-init ang mga pisngi. Sige na, lumabas ka na. Nang maiwan siyang mag-isa sa loob ng opisina, ay tila gusto niyang sabunutan ng sarili. Akala ko ba papahirapan mo ang dati mong asawa? Pero wala pang 2 araw na nagtatrabaho siya sa'yo, parang lumalambot ka na sa kanya. Kastigo ni Paula sa sarili. Sa halip na sagutin ng sarili, itinabi niya ang trabaho at itinuon niya ang atensyon sa pagkain binili ni June para sa kanya. Kahit na masama ang pakiramdam ay nabigla siya nang marami siyang nakain. Nang balikan niya ang ginagawa ay muli siyang inatake ng antok. Hanggang sa namalayan ni Paula na nakadukdok na ang mukha niya sa mesa at nakatulog na siya sa gitna ng trabaho. Nagising siya na tila may kamay na nakahawak sa noo niya. Nang idilat niya ang mga mata ay sumalubong sa kanya ang mukha ng dating asawa. Mabilis na umayo si Paula ng upo at matalim na sinalubong ang tingin ni June. Anong ginagawa mo rito? Pinigilan niyang mapapikit nang biglang parang may pumitik sa ulo niya. Tinatawagan kita sa intercom dahil may pinapapirmahang papeles si Mr. Garcia. Kaso hindi ka sumasagot kaya pumasok na ako. Naabutan kitang natutulog. Bakit nakahawak ka sa noo ko? Wala akong balak na gisingin ka but I noticed something was wrong. I touched your forehead to check your temperature. Mainit ka, Miss Madrigal. Napahawak siya sa noo. Tama ito, mainit nga siya. Nang mapatingin siya sa bintana, ay nagulat pa siya na papalubog na ang araw. Kailangan mo nang umuwi para makapagpahinga ka, Miss Madrigal. Hindi pwede. May kailangan akong tapusin na trabaho. Narinig mo naman sa meeting kanina. I need that report done by tomorrow. Pero may sakit ka. This is nothing. Just buy me another cup of coffee. Bumuntong hininga ang lalaki bago lumabas ng opisina. Siya naman ay binalikan ng trabaho kahit na masakit ang ulo. Hindi niya alam kung ilang minuto ang lumipas bago bumalik si June. Subalit sa halip na kape ay iba ang dala nito. Sa tanggapan din ng opisina niya ito dumiretso sa halip na sa kanya. Sa coffee table nito ay nilapag ang pinamili. I asked you to buy me coffee. Ano yung binili mo? Tanong niya nang makita na chicken noodle soup ang binili nito. Lalong sasakit ang ulo mo sa kape, kaya ito ang binili ko. Bumili na rin ako ng gamot. Sinalubong nito ang mata niya. Kung gusto mo magtrabaho, kumain ka muna at uminom ng gamot. Napasinghap siya. Ako ang boss sa ating 2, June. Alam ko, pero bilang sekretary mo, trabaho ko na siguruhin na maayos ang lagay mo at inaalagaan mo ang sarili mo. Bago pa siya makapagsalita ay lumapit sa kanya si June. Akala niya ay hahawakan siya nito. Subalit sa halip, kinuha nito ang laptop niya. Hanggat hindi ka kumakain at umiinom ng gamot, hindi mo mahahawakan tong laptop mo. What? Sino ka para gawin yan? Put my laptop down. Sinubukan niyang abutin ang laptop sa lalaki, subalit inangat nito yon gamit ang mahaba nitong braso. Dahil mas matangkad to sa kanya, hindi niya maabot ang laptop. Go ahead, subukan mong abutin, Miss Madrigal. Alam mong hindi ko kayang abutin yan. Umangat ang sulok ng mga labi nito. Makukuha mo to sa akin kapag kiniliti mo ako. Alam mo kung saan ang kiliti ko, di ba? Wala sa sariling napatingin siya sa leeg nito. Nag-init ang mga pisngi niya bago matalim na tinignan ng lalaki. Ayoko nga. Magugunaw muna ang mundo bago kita hawakan.
Nagkibit balikat ito at ngumiti. Then you have no choice but to eat and take your medicine, Miss Madrigal. Kinagat niya ang ibabang labi. Put it down, June. Kapag hindi mo binabayang laptop ko, tatanggalin kita sa trabaho. Kung kapalit naman nun, mapapakain kita ngayon at mapapainom ng gamot, then I'd gladly lose my job. Umungay ang mga mata nito. Sige na, Miss Madrigal, huwag nang matigas ang ulo mo. Tila may pumiga sa puso ni Paula nang marinig ang nakikiusap na tono ng dating asawa. Habang nakatingin sa lalaki, alam niyang hindi ito magpapatinag, kaya sa huli ay siya na ang sumuko. Fine, kakain ako at iinom ng gamot. Ibaba mo na yung MacBook ko. Totoo yan, Miss Madrigal? Promise? Nagpunta siya sa tanggapan ng opisina at naupo sa sofa. Ito na, kakain na ako. Good. Nakangiting sagot nito. Ibinaba nito ang laptop sa mesa niya bago lumapit sa kanya. Inuko pa nito ang sofa sa harap niya. Sige na, kumain ka na, babantayan kita. Ano ako, bata? Oo, para kang bata kapag nagkakasakit, Miss Madrigal. Matigas ang ulo mo, ayaw mo uminom ng gamot. Kailangan lagi ko pang pinipilit. Natigilan siya sa sinabing yun ni June. Muli ay bumalik sa kanya ang parte ng nakaraan nila ng dating asawa. Akala ko ba kakain ka na? Gusto mong subuhan pa kita, Miss Madrigal? Sinalubong niya ang tingin ng lalaki. Sa pagkakataong yon, hindi niya napigilan ang pag-iinit ng sulok ng mga mata. Tell me, June, bakit ka pa bumalik sa buhay ko? Bakit kailangan mo pang magpakita sa akin? Mahinang tanong niya sa dating asawa. Paula. Mahinang sambit ni June. Kita sa mukha nito ang pagkabigla. Maging siya man ay nabigla sa mga salitang lumabas sa bibig. Sa pagkakataong yon, hindi na niya napigilan pa ang sarili. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung ginawa mo sa akin, bumabalik yung galit ko, June. Hindi ko matanggap na andali para sa'yo na iwan ako. Pinaniwala mo ako na mahal mo ako na kaya mo akong ipaglaban. Ipinangako mo sa akin na hindi mo ako iiwan. Pero sa huli, binitiwan mo ako. Sa huli, hindi mo ako pinanindigan. You abandoned me, June. Sunod-sunod na bumagsak ang luha mula sa mga mata niya. Mapait na ngumiti siya habang pinupunasan yun. I know I deserve your anger, Paula. At tinatanggap ko yun. Mahinang sagot ng kaharap. I'm sorry for hurting you. Patawarin mo ako dahil iniwan kita. Patawarin mo ako dahil hindi ko tinupad ang pangako ko sa'yo. Patawarin mo ako dahil sa huli, ibinalik kita sa mga magulang mo. Pero yun ang tamang gawin ng mga panahong yun. Oo, pinilit ako ng mga magulang mo na layuan ka. Pero alam kong tama rin sila. Hindi kita dapat inilayo sa kanila. Hindi kita dapat pinakasalan agad ng mga panahong yun kahit na alam kong hindi pa kita kayang bigyan ng magandang buhay. So giving you back to your parents was the right thing to do that time, Paula. Dahil ayaw kong maghirap ka lang sa akin. Pero nagdesisyon ka sa sarili mo. Hindi mo man lang naisip kung ano yung mararamdaman ko. Panunumbat niya rito. I'm sorry, Paula. Alam kong nasaktan kita. Pero maniwala ka, mas nasaktan ako sa desisyong ginawa ko. Sa tingin mo ba gusto kitang isuli sa mga magulang mo? Wala akong pagpipilian ng mga panahong yun. So I had to let you go, kahit na mahirap para sa akin. Kahit na para akong pinapatay sa sakit, pinakawalan kita. Dahil alam kong yun ang mas makakabuti para sa'yo. Tila may pumiga sa puso niya nang makita ang pagbagsak ng luha mula sa mga mata ni June. Ramdam niya ang sakit sa boses at mga mata ng dating asawa. Sa isang iglap ay natauhan siya. Nang mga sandaling yon, napagtanto niyang hindi lang siya ang nasaktan sa paghihiwalay nila ng dating asawa. Muli niyang pinunasan ng luha sa mga mata bago tumango kay June. I'm sorry, June. All these years wala akong inisip kundi yung sakit na naramdaman ko. Hindi ko naisip na nasaktan ka rin sa nangyari. I'm sorry. I'm sorry for putting all the blame on you. Umiling ito. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin, Paula. Ako may kasalanan sa'yo. Patawarin mo ako kung hindi kita nakayang ipaglaban noon. Kung wala akong kakayahan para mabigyan ka ng magandang buhay. Hindi mo dapat ihingi ng tawad yon. Minahal kita kung sino ka. Tinanggap kita at pinili kong sumama sa'yo noon. Mapait siyang ngumiti rito.
Ang dapat mo lang ihingi ng tawad sa akin ay ang ginawa mong pagbali sa pangako mo. Pero pinapatawad na kita ron. I don't want to live with hatred anymore. Nasaktan ako sa ginawa mo pero ngayong narinig ko ang paliwanag mo, naiintindihan ko kung bakit mo yun nagawa. Salamat, Paula. Sagot nito bago maliit na ngumiti sa kanya. Kung ganun, pumapayag ka bang maging magkaibigan tayo ulit? Kaibigan? Wala sa sariling gagad niya. Bakit, Paula? Anong inaasahan mo? Tatanungin ka ni June na makipagbalikan sa kanya? 6 years na ang nakalipas nang matapos ang relasyon niyo. Malamang nakamove on na siya sa'yo. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Tumikim siya bago tipid na ngumiti. Fine, we can be friends again. Lumawak ang ngiti ni June. Salamat, Miss Madrigal. Kinuha nito ang box ng tissue sa mesa niya at inabot sa kanya. I'm sorry kung pinaiyak kita. Umiyak ka rin naman. Nakaangat ang kilay na sagot niya. Ang pangit mo pa ring umiyak, June. Mahina itong natawa habang tinutuyo ang sulok ng mga mata. Ikaw, maganda pa rin, Miss Madrigal. Nag-init ang mga pisngi niya. Itigil mo na ang pagtawag sa akin ng Miss Madrigal. Pero boss pa rin naman kita, di ba? You can call me Paula kapag walang ibang tao. Lumawak ang ngiti ni June. Alright. So dahil magkaibigan na ulit tayo, siguro naman hindi ka na magagalit kapag inutusan kitang kumain na. Oo, kakain na ako. Gusto mong initin ko ang sabaw sa pantry? Hindi na, mainit pa naman to. Pagkatapos mong kumain, tutulungan kita na tapusin ang report mo para hindi na lalong sumakit ang ulo mo. Hindi na, kaya ko na yon, June. Alam kong kaya mo, pero gusto ko lang na matapos agad para makauwi ka na at makapagpahinga. May tiwala ka naman sa kakayahan ko, di ba? Baka nakakalimutan mo na nung college tayo, mas magaling ako sa paggawa ng written report at presentation kaysa sayo. Napanguso si Paula nang maalala ang parting yon ng nakaraan nila. 4 na taon silang naging magkaklase ni June noong kolehiyo. Alam niya ang kakayahan nito. Fine. Pagsuko niya sa dating asawa. Good. Sige na, kumain ka na. O gusto mo, subuan pa kita. Ramdam niya ang bahagyang pagmumula ng mukha niya. Ito na nga, kakain na. Bakit parang ikaw ng boss sa ating dalawa, June? Isang mahinang tawang isinagot nito. Inirapan niya ang lalaki bago nagsimulang kumain. Sa gitna na pagkain ay nailang siya dahil pinapanood siya nito. Ikaw June, hindi ka ba nagugutom? Nakangiting umiling to. Maaga pa naman at saka binigyan ako ng merienda ni Faye kanina. May nagpadala ng cake sa kanya. Umangat ng kilay niya. Yung secretary ni Arnold? Bakit kanya binigyan ng cake? May gusto ba sa'yo yun? Hindi niya raw kayang ubusin eh. Don't worry, marami naman kaming binigyan niya. Hindi lang ako. Kaya huwag kang mag-isip ng masama. Walang gusto sa akin si Faye. Tsaka hindi ko naman siya type. Ano bang type mo? Tanong niya bago pa napigilan ang sarili. Tinatanong mo pa talaga kung anong type ko. Siyempre dapat alam mo yun. Ex-wife kita eh. Aba, malay ko kung nagbago ang type mo over the years. Hindi nagbago, Paula. Walang nagbago. Tila matutunaw siya sa tingin binigay sa kanya ni June. Kaya naman sa halip na sumagot, ay ibinalik niya ang atensyon sa pagkain. Huwag kang masyadong masungit at strikta sa mga empleyado, para naman hindi ka nasasabihan ng masamang ugali. Nilunok niya ang kinakain bago muling tumingin kay June. It's fine. I don't care about their opinion. Pero ako, may pake ako. Ayoko naririnig na sinasabihan ka nila ng masasamang salita. Kasi alam ko, hindi naman talaga ganun ang ugali mo. I know you well than those people, Paula. Alam ko kung anong totoong ikaw. Fine, I will try to loosen up around them. Sa huli ay sagot niya na nakapagpangiti sa dating asawa. Pagkatapos kumain at uminom ng gamot, ay tinulungan siya ni June sa tinatapos na trabaho. Pasado 7:00 ng gabi nang matapos sila. Huwag ka munang magmaneho ngayon, Paula, dahil baka kung mapano ka pa. Ihahatid na kita pa uwi. Ako na magmamaneho ng sasakyan mo. Kung ayaw mo naman, ikukuha na lang kita ng Grab. Wika ni June. You can drive my car. Sagot niya rito. Pagdating sa parking ay binigay niya rito ang susi ng sasakyan niya. Habang nasa biyahe ay nakatulog si Paula. Nagising siya na nasa basement parking na sila ng kondo kung saan siya nakatira. Kaya mo bang maglakad, Paula, o bubuhatin na kita paakyat sa unit mo?
baling sa kanya ni June. Tuluyan siyang nagising sa tanong na yon ng lalaki. Kaya ko maglakad. Masakit lang ang ulo ko. Hindi naman ako napilayan. Huwag kang OA, June. Hindi naman ako OA. Concern lang ako sa'yo. Kaya ihahatid na kita hanggang sa unit mo. Hindi na siya kumontra sa sinabi nito. Dumiretso sila sa elevator. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa tapat ng unit niya. Huwag ka nang pumasok bukas, Paula. Magpahinga ka na lang. Anito sa kanya. Kaya ko naman. Okay na siguro ako bukas kapag nakatulog ako ng maayos ngayon. Kapag hindi mo pa kaya, huwag mo nang pilitin ang sarili mo na pumasok, okay? Ipahinga mo ang sarili mo. Ako na bahalang magpasa kay Sir Arnold ng report mo. Sa huli, isang tango lang ang isinagot niya rito. Ngumiti ito. Good. Magpahinga ka mabuti. Good night, Paula. Good night, June. Salamat sa paghatid at sa pagtulong sa akin. Mag-ingat ka rin pa uwi. You're welcome, Paula. Don't worry, mag-iingat ako. Sagot nito bago umalis. Sa kabila ng masamang pakiramdam, pakiwari ni Paula ay tila gumaan ng dibdib niya dahil sa naging pag-uusap na naganap sa kanila ni June. Kaya naman paglapat ng likod niya sa kama ay agad na hinila siya ng antok. Maayos ang naging tulog niya ng gabing yun. Subalit nang magising kinabukasan ay masama pa rin ang pakiramdam niya. Mainit muli ang temperatura niya at masakit ang katawan. Sa unang pagkakataon, nagpa siyang huwag pumasok sa trabaho. Pagkatapos gumawa ng kape ay tinawag niya ang numero ng sekretary sa opisina. Paula, good morning. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni June mula sa kabilang linya. I still feel unwell. Hindi na muna ako papasok sa office. Mabuti naman. Akala ko kailangan pa kitang pilitin na umabsent. Tumawag ako para sabihin na ikaw muna bahala dyan sa office. Don't worry, Paula. Ako nang bahala dito. Magpahinga ka na lang dyan. Salamat. May kailangan ka ba? May gamot ka naman dyan, di ba? How about food? Gusto mo bang magpadala ako ng pagkain? Anong gusto mong kainin? Hindi niya napigilan ng mahinang tawang kumawala sa labi. Don't worry. Kaya ko ang sarili ko, June. Hindi naman ako bata. May pagkain ako dito, may gamot din. At kaya ko magpa-deliver ng pagkain kung may gusto man akong kainin. Basta kapag may kailangan ka, tumawag ka agad ah. Oo na, sige na, ibababa ko nito. Napapangiting sagot niya. Kumain siya ng almusal pagkatapos makipag-usap kay June. Katatapos lang niyang uminom ng gamot nang makatanggap siya ng tawag. Akala niya ay si June yun pero hindi niya inaasahang ang ina niya ang nasa kabilang linya. Mom, bakit napatawag ka? Tanong ni Paula sa ina. Lumaking malapit si Paula sa mga magulang. Subalit unti-unting lumayo ang loob niya sa mga ito nang tutulan ng mga ito ang relasyon nila noon ni June. Nang isoli siya ni June sa mga magulang, lalo siyang nagalit sa mga ito dahil alam niyang ang mga ito ang dahilan kung bakit siya piniling iwan ng dating asawa. Nang humingi ng tawad sa kanya ang mga magulang ay sakalang unti-unting umayos ang relasyon niya sa mga ito. Sa kabila niyon, pinili niyang bumukod sa mga to. Gusto ko lang mga musta, iha. Nasa office ka na ba? Kumunot ang noon niya sa sagot ng ina. Nakapagtataka ang biglang pangangamusta nito. Wala ako sa office, hindi ako pumasok sa trabaho. What? Really? Did something happen, Paula? Hindi na niya ipinagtaka ang gulat na tono ng ina. Masama ang pakiramdam ko so I decided to take a day off. Well, mabuti naman at naisipan mo magpahinga. But did you inform the people in the office? Paano kung hanapin ka nila? My secretary was there to handle everything. Oh, kamusta pala ang bagong secretary mo? Kinagat niyang ibabang labi. Well, he's okay. I know him personally so I don't have a problem with him. Him? Lalaki ang bagong sekretary mo, Paula? Tumikhim siya. You know him too. Si June ang bagong sekretary ko. Wika niya sa ina bago pa nito malaman sa ibang tao ang tungkol doon. Oh, June? Do you mean your ex-husband? Yeah. Kung ganoon, maayos ng relasyon mo sa kanya, iha. Napatawad mo na rin siya? Kumunot ang noo niya. Inaasahan niyang hindi magandang reaksyon mula sa ina kaya nabigla siya sa kaswal na sagot nito. Seriously, ma'am? Yan ang reaksyon mo? Narinig niya ang pagtikhim ng ina. Well, what would you expect me to say? I already apologized to you about what happened before. Alam ko mali ang ginawa naming paglayo sa'yo kay June.
Pero ginawa lang namin yun dahil alam namin yun na makakabuti sa'yo noong mga panahong yun, anak. But now that you're matured enough, hindi ka na namin tipigilan ng daddy mo sa mga desisyon mo sa buhay, tulad ng napagkasunduan natin. Nakipagkasundo si Paula sa mga magulang bago siya magtrabaho sa kumpanya nila. Papayag siyang pamahalaan ng kumpanya nila, subalit kapalit niyon ay hindi na pakikialaman pang muli ng mga ito ang buhay niya. So, kung gusto mo makipagbalikan sa dati mong asawa, go ahead, Iha. This time hindi na kami tututol ng daddy mo. Isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa labi niya. That won't happen, Mom. Bakit naman, Iha? Hindi ba okay na kayo ni June? Hindi mo pa ba siya napapatawad? Napalunok siya. We're okay, but we're just friends right now. Well, you might be friends for now, pero hindi mo masasabi ang hinaharap. Bumuntong hininga lang siya bago nagpaalam sa ina. Pagkatapos niyon ay nakatulog siya. Hapon na nang magising si Paula. Maayos na rin ang pakiramdam niya. Nang i-check niya ang cellphone ay nakita niyang may missed call sa kanya si June. Akma niyang tatawagan ang lalaki nang tumunog ang doorbell niya. Sumalubong sa kanya si June nang buksan niya ang pinto. Hi, Paula. Bati sa kanya ng lalaki. June, anong ginagawa mo dito? Nabigla niyang tanong. Hindi ka sumasagot sa tawag ko kaya dumaan ako dito paglabas ko ng opisina. May dala akong prutas at itong paborito mong noodle soup sa Binondo. Galing ka pang Binondo? Yeah. Don't worry, maayos ang lahat sa office bago akong umalis. Naibigay ko rin yung report mo kay Sir Arnold. Thank you, June. Sagot niya bago ito'y pinapasok sa loob ng unit niya. You're welcome. Kamusta ka? Maayos naman pakiramdam mo ngayon? Isang tangong isinagot niya. Okay na. Totoo? Patingin nga. Anito bago inilapat ang palad sa noo niya. Nag-init ang mga pisngi niya sa ginawa nito. Okay na talaga ako, June. Mabuti naman. Kumain ka na? Hindi pa, nakatulog ako, halos kakagising ko lang. Kumain ka na, tapos kainin mo rin tong prutas na binili ko, para lumakas ang resistensya mo. Pwede ba ako makigamit ng kusina mo? Ako na maghahanda nitong pagkain binili ko. Ako na. Nakangiting umiling ang lalaki. Let me, Paula. Huwag ka munang masyadong kumilos, baka sumama ulit ang pakiramdam mo. Sige, fine. Total, sekretary naman kita, pagsilbihan mo ako. Sa huli pabirong sagot niya na bahagyaring ikinatawa nito. Dinala niya si June sa kusina. Naupo siya sa upuan habang pinapanood na ayusin ni June ang pagkain dala nito. Tila may pumiga sa puso niya nang biglang maalala ang pag-aasikaso sa kanya ni June noon. Isa sa mga nagustuhan niya sa lalaki ay ang pagiging sobrang sweet at maalaga nito. Here, kumain ka na habang mainit pa. Anito nang ilapag sa harap niya ang bowl ng noodle soup. Ikaw, kumain ka rin. Ang dami ng binili mo. Okay lang sa'yo? Oo naman. I mean, aside from you being my secretary, we're friends now, right? Sige, sasabayan kitang kumain. Nakangiting sagot nito. Habang kumakain ay napag-usapan nila ang mga nangyari sa opisina ng araw na yon. Natigil si Paula sa pagsubo nang mapansing nakatingin sa kanya si June. Ba't nakatingin ka? Natutuwa lang akong makita na sarap ka dyan sa kinakain mo, Paula. Ngumuso siya. Namiss ko to eh. Ang tagal ko nang hindi nakakain ito. Merong mga Chinatown sa US pero iba pa rin talaga tong pagkain sa Binondo. Si June ang unang nagdala sa kanya sa Binondo noon. Doon sila madalas na mag-date ng binata. Ngumiti sa kanya ang lalaki. Kumain ka pa. Kapag gusto mo ng Binondo food, magsabi ka lang sa akin. Fine. But stop watching me eat, okay? Naiilang ka ba? Pabirong inirapan niya ito. Ikaw kaya ang panoorin kumain, hindi ka ba maiilang? Hindi naman. Pwede mo akong panoorin kumain, Paula. Isinausaw niya ang isang piraso ng dumpling sa toyo bago dinala sa bibig. Habang inunguya ni June ang kinakain, ay kumindat ito sa kanya. Oh my God! Stop teasing me, Junie. Bulalas niya sa lalaki. Lumawak ang ngiti nito. Namiss ko yan. Ha? Alin? Yung pagtawag mo sa akin ng Junie. Oh, napanguso siya kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi. Junie ang madalas na tawag niya sa binata, lalo na kapag inaasar siya nito o kaya naman ay kapag naglalambing siya dito. Ito naman ay Pau-Pau ang tawag sa kanya. Yes, Pau-Pau. Nakangising sagot nito.
Tumigil ka, June. Parang bata naman yung pawpaw. Natawa ang lalaki. Oo na, titigil na ako basta kumain ka na dyan. Ipinagpatuloy nila ang pagkain. Nang matapos ay ipinagbalat naman siya nito ng prutas. Hindi mo naman kailangan gawin to, June. Anya nang tanggapin ng piraso ng binalatang orange mula sa dating asawa. It's fine, Paula. Sa kakilala kita eh. Siguradong tatama rin kang kumain kapag hindi kita pinagbalat ng orange. Grabe ka? Hindi ako ganun Talaga po? Oo kaya. Sinadya ko lang naman na hindi kumain dati kasi gustong-gusto ko na ipagbalat mo ako ng prutas lagi. Sagot niya sa isip. Subalit sa halip na sabihin niyo na isinubo niya ang hawak na prutas. Sige na, kumain ka pa dyan. Maghuhugas din ako ng pinagkainan natin. Huwag na, June. Hayaan mo na yan. Sige na, Paula. Let me do this. Baka nakakalimutan mong sanay ako sa gawaing bahay. Saka para wala ka nang hugasin mamaya pag alis ko. Kinagat niya ang ibabang labi habang pinapanood sa ginagawa si June. Nang mag-asawa sila, kahit napayak ang buhay nila, ay para pa rin siyang prinsesa sa piling ng lalaki. Hindi siya nito hinahayaang kumilos sa bahay. Namalaya niyang nagiinit na ang sulok ng mga mata niya sa nagbabadyang luha. Nang mga sandaling yon, gusto niyang yakapin si June at sabihin sa lalaki kung gaano siya nangulila rito. Sa loob ng nakalipas na mga taon, hindi nawala sa puso ni Paula ang dating asawa. Nagalit siya kay June, subalit hindi nawala ang pagmamahal niya rito. Ngayong maayos na ang relasyon nila, hindi na niya kayang itanggi ang nararamdaman. Subalit hindi niya alam ang gagawin ngayong mukhang hanggang magkakaibigan na lang ang gusto ni June. Okay ka lang, Paula? Tanong ni June nang bumaling sa kanya. Tapos na ito sa ginagawa. Ngumiti siya. Oo. Medyo inaantok lang ako. Nabusog kasi ako sa kinain natin. Sige na, uuwi na rin ako para makapagpahinga ka na ulit. Nito. Ilang sandali pa nga ay nagpaalam na itong uuwi na. Salamat ulit, June. Ani Paula sa dating asawa. Tatanggapin ko yung thank you mo. Pag tinawag mo kung Junie ulit. Pabirong inirapan niya ang lalaki, subalit sa huli ay sinunod niya ito. Thank you, Junie. Okay na? You're welcome, Pau. Good night. Magpahinga ka mabuti, Ingat ka, June. Pigil ang ngiting sagot niya. Kinabukasan, pagpasok ni Paula sa trabaho ay naabutan niya si June sa labas ng opisina. Subalit kausap nito ang sekretary na si Faye. Agad na bumaling sa kanya ang dalawa nang mapansin ang presensya niya. Good morning, Miss Madrigal. Nakangiting bati ni June. Miss Madrigal, good morning. Kagat ang labi namang bati ng babae sa kanya. Pinigilan ni Paula ang sariling mag-angat ng kilay sa babae. Sa halip ay tipid na ngumiti siya. Good morning, June and Miss Celestino. Bati niya sa mga ito. Kung tapos na kayong mag-usap, follow me to my office, June. Okay, Miss Madrigal. Narinig niyang sagot ng lalaki bago siya dumiretso sa opisina. Ilang minuto ang nakalipas ay pumasok si June ng opisina niya. Tapos na kayong mag-usap? Anya sa lalaki. May tinanong lang si Faye, Paula. Pero nakita mo yung reaction niya kanina? Nagulat siya nang bigla kang ngumiti at gumanti ng good morning. I'm trying to follow your advice, but I still don't like her. Umaga-umaga nasa mesa mo agad. Sus, ang sabihin mo, nagsiselos ka lang. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Iwasan mo ng pagsusungit. Mas maganda ka kapag ngumingiti. Nagangat siya ng kilay. At kapag hindi ako nakangiti? Maganda pa rin naman, syempre. Lagi ka namang maganda. Nag-init ang mga pisngi niya. Umagang-umaga, binabola mo ako, June. Makakagusto ba ako sa'yo noon kung hindi ka maganda? So sinasabi mo na maganda lang ako kaya ka nagkagusto sa akin? Syempre hindi. Nagustuhan kita kasi ikaw si Pau Pau. Lahat ng katangian mo, minahal ko sa'yo. Inirapan niya ang lalaki upang itago ang pagwawala ng dibdib. Tama na ang pambobola, June. Dalhan mo ako ng kape. Amerikano pa rin? Hindi, ipagtimpla mo na lang ako. Akala ko ayaw mo ng kape dito sa office. Well, bigla akong na-miss eh. Bakit? Hindi ka na ba marunong gumawa ng kape? Noong kolehiyo sila ay nagtrabaho bilang part-time barista si June sa isang coffee shop malapit sa universidad na pinapasukan nila. Siyempre, magaling pa rin akong gumawa ng kape. Anong kape ba ang gusto mo? Latte. Yung lagi mo tinitimpla sa akin dati. Kung naaalala mo pa. Oo naman.
Naaalala ko pa syempre. Ilang sandali ang lumipas. Pumasok muli si June dala ang tasa ng tinimplang kape para sa kanya. Here's your coffee, Paula. Sinarapan kong timpla niyan. Napanguso siya nang makita ang smiley face na nakaguhit sa foam ng kape na ginawa nito. Salamat, anya sa lalaki. Ngumiti ito at pabirong sumaludo bago siya iniwan. Napangiti naman si Paula habang iniinom ang ginawang kape ni June para sa kanya. Muli, para siyang ibinalik sa nakaraan nila. Ilang minuto pa ibinalikan ni June ang wala ng lamang tasa niya. Kamusta ang lasa? Masarap ba? Tanong nito. Walang ipinagbago, masarap pa rin. Ngumiti si June, subalit napakurap ito nang mapatitig sa mga labi niya. Yung lips mo, Paula, may foam pa. Oh? Iginala niya ang tingin sa mesa para maghanap ng tissue. Wait, I don't have tissue here. Let me. Lumapit sa kanya si June. Gamit ang panyong hawak nito, ay maingat nitong pinunasan ang sulok ng labi niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Paula habang nakatingin sa dating asawa. Salamat. Nagawa niyang sabihin sa kabila ng pagwawala ng dibdib. Tumikim ito bago ngumiti. You're welcome, Paula. Lalabas na ako. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Isang tipid ng ngiti ang isinagot niya sa dating asawa. Ganun pa rin ang epekto niya sa akin, kahit na 6 na taon na lumipas. Wika niya sa sarili paglabas ni June. Sa sumunod na mga araw, lalo pa silang napalapit muli sa isa't isa ni June. Napansin din ng mga empleyado ang malaking pagbabago ng pakikitungo niya sa mga tao. Masaya si Paula sa pagiging malapit nilang muli ni June. Kahit na magkaibigan lang sila, hindi niya maikaila ang matinding kasiyahan sa puso niya. Araw ng Biyernes, paglabas ni Paula sa opisina ay naghihintay sa kanya si June sa desk nito. Nitong mga nakaraang araw, madalas ay sabay silang umuwi ng lalaki, lalo na kung wala siyang meeting sa labas. Sabi ko naman sa'yo, pwede ka nang umuwi kanina. Wika niya sa lalaki pagdating nila sa elevator. Nang gabing yon ay 7:00 na siya natapos sa trabaho. It's fine, Paula. Anong klaseng sekretary naman ako kung iwanan ko ang boss ko? Napanguso siya. Sige na, dahil pinaghintay kita, ititreat kita ng dinner. Talaga? Teka, naalala ko. Hindi mo pa ako binabayaran dun sa pinabili mo sa akin ng first day ko bilang sekretary mo. Nag-init ang mga pisngi niya nang maalala yon. Oo nga pala, sorry. Nawala na sa isip ko. Okay lang, pero maniningil na ako ngayon, Paula. May gusto akong puntahan. Kailangan mong sumama sa akin. Fine. Mabilis na pagpayag niya. I'm sorry again sa naging pagtrato ko sa'yo that day. Gusto kasi talaga kitang pahirapan nun. Ngumiti si June. Wala yun sa akin, Paula. Naintindihan ko kung bakit ganun ang trato mo sa akin nun. Nagpapasalamat na ngumiti siya sa lalaki. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagbabago. Ito pa rin ang dating June na minahal niya. Kung sana hindi rin nagbago nararamdaman niya sa akin. Malungkot na wika niya sa isip. Pagdating nila sa sasakyan niya ay hinayaan ni Paula na si June ang magmaneho. Total, ito ang nakakaalam kung saan sila pupunta. Kamusta pala si tita at ang 2 pinsan mo? Tanong niya sa lalaki habang nasa biyahe sila. Maayos naman sila. Si tita may sariling sari-sari store na sa probinsya. Tapos yung kambal college na. Dalaga na nga sila. Nakita ko yung picture na magkakasama kayo. Really? Saan? Sa Facebook mo. Nakaangat ang kilay na bumaling to sa kanya. Wait, did you stalk my profile, Paula? Nag-init ang mukha niya nang mapagtanto ang sinabi. Tininan ko lang naman, wala naman ako nakita sa account mo dahil naka-private. In-stalk mo pa rin, Pau-Pau. Nangaasar ang tonong wika nito. Oo na, Junie. Huwag kang umising-isi at mag-drive ka ng maayos dyan. Ito na nga, ma'am. Natatawa lang ng sagot nito. Kulang kalahating oras ang nakalipas, nakarating sila ni June sa isang pamilyar na mall sa Pasay. Anong gagawin natin dito, June? Dito ko gustong kumain. Saan dito? Nabigla siya nang igiya siya ni June sa isang eksklusibong restaurant malapit sa seaside area ng naturang mall. Natigilan din siya nang malaman na may reservation si June sa naturang restaurant. Teka, bakit dito mo gustong kumain? Hindi mo naman birthday, di ba? Nagtatakang tanong niya sa lalaki nang iwan sila ng waiter. Hindi, sa June pang birthday ko. Bakit nandito tayo? May espesyal na okasyon ba?
Napalunok siya. Wala siyang naaalala na espesyal na okasyon ng araw na yon. Parehong June ang date ng anniversary nila. Wala, pero gusto lang kitang dalhin dito. Ngumiti sa kanya si June. Naalala mo nun, dito tayo sa mall na taunang nag-date. Hindi ka nagreklamo kahit na simpleng picnic date lang sa seaside ang inihanda ko nun. Nag-init ang sulok ng mga mata niya nang bumalik sa kanya ang memoryang yon. Of course, paano ka makakalimutan yung first date natin? Hiyang-hiya ka nun pero sabi ko, ayos lang kahit fishball pang ipakain mo sa akin. Ngumiti si June. Pinangako ko sa'yo noon, kapag nakaluwag ako, lagi kitang dadalhin sa mga ganitong restaurant. Pero hindi ko nagawa yun, Paula. Kaya ngayon, gusto kong tuparin ang pinangako ko sa'yo. Kahit na magkaibigan na lang tayo. Kinagat niyang ibabang labi kasabay ng pagkurap. Teka nga, pinapaiyak mo naman ako, June. Bahagyang natawa ang lalaki. Don't cry, hindi pa tayo nakakakain, no? Paano hindi ako maiiyak? You're making me emotional. Seriously, June, yung mga date natin noon, lahat yan memorable para sa akin. Kahit nasan mo ako dalhin noon, masaya ako kasi ikaw ang kasama ko. Masuyong ngumiti ang lalaki. But let's enjoy this night too, can we? Gumanti siya ng ngiti at tumango. Pagdating ng order nila ay nagsimula silang kumain habang binabalikan ang masasaya at nakakatawang parte ng nakaraan nila ng dating asawa. Pagkatapos kumain ay nabigla si Paula nang dalhin siya ni June sa balkonahe ng restaurant. Natigilan siya dahil sila lang ang tao roon. Anong gagawin natin dito? I reserved this part of the restaurant for us. Ayokong may istorbo sa atin kapag nag-uusap tayo. Sagot ni June. Ha? Anong pag-uusapan natin? At saka paano mo ito napareserve? Dining here is already expensive, June. Naputol ang sasabihin ni Paula nang biglang sumabog ang fireworks sa langit. Napaawang ang mga labi niya nang bumaling sa kalangitan. Naalala mo, nanonood tayo ng fireworks nung sinagot mo ako noon para maging boyfriend mo. Nanonood din tayo ng fireworks nung pumayag ka magpakasal tayong dalawa. Masuyong paalala ni June. Bumaling siya sa lalaki. Paano ka naman makakalimutan yun? Yun ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Masuyong ngumiti si June bago nito hinawakan ng isang kamay niya. Paula, ang totoo, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Sa nakalipas na 6 na taon, hindi ka nawala sa puso ko. Ikaw lang ang babaeng minahal ko. Mahal ko at patuloy na mamahalin ko sa hinaharap. Nagwala ang puso niya sa biglang pagtatapat ng lalaki. June, pero hindi ba't sabi mo gusto mong magkaibigan lang tayo? Pagkatapos nating magkaayos, tinanong kita kung pwede tayong maging magkaibigan. Dahil gusto kong unti-untiin ang lahat, Paula. Alam kong nasaktan ka sa nangyari sa atin noon, kaya ayokong magmadali na makuha ulit ang puso mo. Gusto kong mapalapit muna tayo ulit sa isa't isa bago ako magtapat sa'yo ng nararamdaman ko. Pero ang totoo, mahal pa rin kita, Paula. Hindi na walang pagmamahal ko sa'yo. Sa nagdaang mga taon, umaasa pa rin ako na balang araw, magtatagpo ulit tayo. Kaya nang malaman ko mula sa mami mo na babalik ka na ng Pilipinas, gumawa ako ng paraan para makalapit sa'yo. Napakurap siya. Teka, nalaman mo kay mami? What do you mean, June? 2 months ago, nagpunta sa akin ng mami mo. Kinausap niya ako. Humingi siya ng tawad sa ginawa niya sa atin noon. Siya rin ang tumulong sa akin para makapasok ako bilang sekretary mo. Bakit niya ginawa yon? Dahil gusto niyang bumawi sa'yo. Sa ating dalawa. At sa tingin niya, ako lang daw makakapagbabalik sa'yo sa dating ikaw. Naalalang bigla ni Paula ang pag-uusap nila ng ina ilang linggo na nakalipas. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ganoon ang reaksyon nito nang sabihin niyang si June ang sekretary niya. Nung una, inalok niya ako ng malaking halaga para balikan ka. Pero sinabi ko na hindi na niya kailangan gawin yun. Dahil susubukan ko naman talaga na makalapit sa'yo ulit. Dahil mahal pa rin kita. Kaya pansamantala kong iniwan ang responsibilidad ko sa kumpanya namin ni Hans para maging sekretary mo. Kumunot ang noo niya. Kumpanya niyo ni Hans? Ngumiti si June. 5 years ago, Hans and I built a small business. Ginawa niya akong partner niya kahit na ideya ko lang ang ambag ko sa negosyo. Nagsikap kaming dalawa hanggang sa kahit papano, napalago namin ang kumpanya. I'm sorry, nagsinungaling ako sa iyo na kailangan ko yung trabaho bilang sekretary mo para tustusan ang pag-aaral ng pinsan ko. Kinailangan kong sabihin yun para hindi mo ko tanggalin sa trabaho.
Tumango siya kay June. I understand, June. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na ginawa mo yun para lang makalapit sa akin. Ginawa ko yun dahil mahal kita, Paula. Sinabi ko noon sa sarili ko na kapag nagkita tayo ulit, gagawa ako ng paraan para mabawi ka. So of course, I will do everything to get you back, my love. Hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha. Mahal din kita, June. Sa nakalipas na taon, hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Natakpan lang yun ng galit at hinanakit. But love will always win. Sandaling pinakawalan ni June ang kamay niya para kuhanin ng isang singsing sa bulsa nito. Then, will you marry me again, my Pau-Pau? Pumapayag ka bang maging asawa ko ulit at maging ina ng mga magiging anak natin? This time, binabangako ko sa'yo. Wala nang makakapagpahiwalay pa sa ating dalawa. Of course, I will marry you again, my Junie. Lumuluhang sagot niya sa lalaking minamahal. Masuyo nitong isinuot ang singsing sa daliri niya. Hindi pa ako kasingaman mo, pero sa pagkakataong to may pagmamalaki na ako, Paula. Kaya na kitang bigyan ng magandang buhay, pati na ang magiging mga anak natin. Hindi na tayo paghihiwalayin pang muli ng kahirapan. Nagsumikap ako para sa pagkakataong to. Pumayag ako magpakasal sa'yo noon kahit na wala kang may alok sa akin. At hindi nagbago yon, June. Magpapakasal pa rin ako sa'yo, ano man ang estado mo sa buhay ngayon. Kasabay ng pagbagsak ng luha sa mga mata ni June ay masuyong hinalikan nito ang kamay niya. Mahal na mahal kita, mahal ko. Salamat sa ikalawang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Mahal na mahal din kita, June. Salamat dahil patuloy mo ako minahal kahit maraming taon ang lumipas. Salamat dahil gumawa ka ng paraan para magkalapit ulit tayong dalawa. Masuyong pinunasan ni June ang luha sa pisngi niya bago nito muling hinalikan ng mga kamay niya. Yung lips ko, kailan man naman hahalikan? Nakangusong tanong niya kay June. Nasa labas tayo, Pau-Pau ko. Ano naman? Nirentahan mo naman tong balcony para sa ating dalawa, di ba? Dapat sulitin na natin. Aba, kung alam mo lang, miss na miss ko na yung halik mo. 6 na taon na... Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang bigla ay sakupin ni June ang mga labi niya. Ikinawit niya ang mga braso sa balikat ni June at buong pusong tinagon ang halik na yon. Pareho nilang ibinuhos sa naturang halik ang matinding pangungulila sa isa't isa. Pagkatapos ng gabing yon, dinala niya si June sa bahay ng mga magulang. Sa pagkakataong yon, buong puso na tinanggap ng mga ito ang lalaki. Pareho pang humingi ng tawad ang mga magulang sa kanila ni June. Dinala rin siya ni June sa Albay. Muli ay buong puso siyang tinanggap ng pamilya nito. 3 buwan ang nakalipas mula nang alokin siya ng kasal ni June, naganap ang pag-iisang dibdib nila. Sa pagkakataong yon, isang church wedding na ang kasal nila at pareho siyang hinati ng mga magulang niya na naghihintay na si June sa harap ng altar. 1 taon ang lumipas, isinilang ni Paula ang panganay na anak nila ni June. Pinangalanan nila yung Junica Pauline, na isinunod nila sa pangalan nila ng mag-asawa. Ilang taon pa ang lumipas, biniyayaan pa sila ng 2 pang supling na lalong nagbigay ng saya sa pamilya nila. Parehong ipinagpasalamat ng mag-asawang June at Paula ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila ng tadhana. At pareho silang nagpapasalamat sa isa't isa na hindi nila isinuko ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sa ikalawang pagkakataong ibinigay sa kanila ng may kapal, lalong naging matibay ang relasyon nilang mag-asawa sa piling ng isa't isa at ng kanilang 3 anak. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.